Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. I-declare po natin yan patuloy. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Jesus. Pag-ibig mo ay sapat. Punuin mo nga kami, Lord, ng pag-ibig mo, Panginoon, ng awa mo, Panginoon, ng biyaya mo, O Diyos. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat, awa mo'y para sa lahat.
sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Yes, God. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Salita mo ang tanging sandigan ko. Yes, God. Patuloy nga, Panginoon, na panalangin namin, O Diyos, na maging sandigan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, Lord, na nakasulat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa Biblia, O Diyos. Salamat, O God. Salamat, O Diyos. Tuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa buong isang linggo mo, Lord, hanggang sa kami magkita-kita, Panginoon, sumamba muli sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat, O God. Good morning, church. Welcome po muli sa ating online worship service. So ngayon po ay October 18. So malapit-lapit nang matapos ang Oktubre at papasok ng November. At malapit ng Pasko. Pero isang bagay po na hindi natin napag-usapan ay actually, ang November po ay ating church anniversary. So, yun po ay tuwing first Sunday ng November. So, dahil po tayo hindi pa nagtitipon-tipon o nagkakaroon ng physical church gathering, so, malamang ang ating pong celebration ay online. So, siguro mag-celebrate tayo kapag nag-resume tayo ng gawain. So, announce po natin yan. Sasabay din po natin siguro yung ilang mga bagay na kailangang ayusin sa church. So, patuloy po natin yung panalangin, provision ng Panginoon at pagkilos ng Panginoon sa sitwasyon. Okay, so ngayon pong umaga ay ating po pag-usapan ang isang reminder siguro po na gusto kong ibigay sa ating lahat. So, isang encouragement siguro at isang paalala patungkol sa ating kalalagayan sa harapan ng Panginoon. So, question. Meron ka bang dating malupit mong kaaway na ngayon ay isa mo ng malapit na kaibigan? Dati mong malupit na kaaway, ngayon ay isa mo ng malapit na kaibigan. So, yung kwento ng malapit na magkaibigan na naging magkaaway, siguro parang very common, di ba? Sa mga kakaibigan na dumating yung time na kung saan parang magkasira-sira at maging magkakaaway. Pero yung dating mga malupit na magkaaway na naging magkaibigan later on ay hindi ganun ka-common. Hindi ganun kadalas nating naririnig. So, minsan napapanood natin yan sa mga palabas sa sine, mga fairy tales, di ba? Kwento ni Romeo and Juliet na magkaaway na pamilya na nagkagustuhan si Romeo at si Juliet. Pero hindi pa rin. So yung talagang dating kaaway, di ba? So and mas mahirap kung dati mong kaibigan naging mong kaaway at magiging mong kaibigan uli. Di ba? Kasi usually may reason bakit kayo naging magkaaway.
So either merong hindi ginawang maganda, may ginawang hindi maganda, yung isa, o ikaw, o siya. And yun yung naging reason kung bakit ang inyong relationship ay nag-break. Di ba? Tapos, magiging magkaibigan uli kayo. Hindi ko tinutukoy dito yung parang kaibigan barkada na nagkatampuhan lang tapos hindi, what I mean is talagang broken relationship, yung broken na magkaibigan, as in talagang you despise yung tao na yon, as in talagang ayaw mo, hindi yung simpleng nagkatampuhan lang dahil ganito ganyan, simple lang hindi lang nagkasabay ng pag-uwi galing sa school o nagkaroon lang nakausap ng iba, nagkatampuhan ng magkakabarkada. Hindi yung tutukoy ko, hindi yung mga petty reasons kung bakit nagkakahiwalay yung magkakaibigan, kundi yung talagang nagkaroon ng traiduran, di ba? Nagsinungaling isa doon sa isa, di ba? As in talagang yung grabbing reason para i-consider mo yung isang tao na hindi mo na siya kaibigan. Di ba? So, and paano darating yung punto na magre-restore yung friendship nyo? Diba? So parang hirap, especially sa ating perspective bilang tao. Diba? Na pagka sa atin na-break yung friendship, parang wala na, hirap rebuild on trust. Diba? And we experience it. Diba? Ako personally, experience ko yan. Hindi lang sa ako yung nagawa ng masama, kundi ako rin yung nakagawa ng mali. Diba? Para ma-break yung friendship o masira yung relationship. So, pero paano mo siya i-reconnect? Paano mo siya i-rebuild yung relationship na yun? Diba? So, gusto ko pong emphasize is, it's the same thing ng relationship natin sa Panginoon. Diba? So, it's the same thing na ating relationship sa Panginoon na kung saan dati tayong initially, supposedly, we are friends with God. Tayong mga kaibigan ng Diyos. Dapat, pero dahil sa ating kasalanan, tayo ay naging kaaway ng Diyos. From enemies, from friends to enemies. Pero hindi na natiling ganun yung ating relationship sa Diyos. Di ba? So, naging kaibigan ulit tayo ng Diyos. Paano nangyari yon? How did it happen? So, syempre, from friends to enemies, alam naman natin nangyari sa tao. Nung sa Dan si Eva ay ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos, niligay sila sa hardin. So, okay sila. Wala silang problema. Hindi sila, wala silang okay yung relationship sa Lord. Kasama nila si Lord na naglalakad sa hardin. Di ba? Until dumating yung point sa buhay ni Dan si Eva na kung saan nag-decide silang sumuway sa Lord, i-betray si God. And that resulted na masira yung relationship ng Diyos sa tao. And then after nun, lahat mga tao sumunod sa Kanya, yung naging anak ni Adan at Eva, apo, and then tayo, kung makikita natin throughout the history, we betray God, di ba? Mas sinusunod natin sarili nating kagustuhan, sinusunod natin yung gusto, di ba? Natin, we sin against God, and dahil doon, di ba? So ano tayo? So verse po natin sa umagang ito is Colossians chapter 1 verse 22 to 23. So ano po bang sabi doon? So dati kayo malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masasama. So dati daw tayo ay mga kaaway ng Diyos. So we were enemies. We were enemies of God dati. 'Di ba? So past. So it is our past. Dati tayong kaaway ng Diyos. For those na wala pa kay Kristo, they remain as an enemy of God. Pero for those who are in Christ, dati yun. And that's one thing that I want us to realize. Hindi na natiling galit o hindi na natiling broken yung relationship. The way pa lang na sinabi doon na dati, ibig sabihin, it's a past thing.
luma na, lumipas na yon, dati yon, noon pa yon. So, ibig sabihin, meron ng bago. Di ba? And the good thing with God, hindi katulad nating mga tao na mahilig tayo magtanim ng galit. Di ba? Hindi tayo marunong magpatawad. Pero si Lord, kahit na siya ay Diyos ng hustisya at Diyos ng kabanalan, pero siya ay Diyos ng kaawaan. Di ba? So, ano nangyari? Sa verse 22, ngunit, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos, nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan, at walang dungis. Diba? So nakakatuwa kasi yung sinabi ng Diyos na ginawa ng Diyos sa atin ay hindi lang tayo basta-basta, sige, okay ka na. Sige, friends. Ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Hindi siya Diyos na, sige, kalimutan na lang natin yung kasalanan mo. Hindi. Kailangan pagbayaran yung kasalanan. Kailangan i-meet yung requirements para yung kasalanan ay mapatawad. Pero, nakakatuwa, sa kahabagan at awa ng Diyos at sa Kanyang pag-ibig, siya yung gumawa ng paraan upang yung relationship natin sa Kanya ay maibalik. Upang tayo na dating kaaway ng Diyos ay maging mga, ang sabi doon, kaibigan ng Diyos sa pamamagitan nino po, ni Kristo. Ito na yung ating ngunit. Kanina dati, nakaraan na yon, ngunit, ito na yung bago, di ba yung transition, something different. Di ba? Opposite noong past. Nung dati, eto na tayo ngayon. Tayo ngayon ay mga kaibigan ni Jesus dahil kanino? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nung binigay niya yung kanyang buhay upang yung kanyang buhay, yung kanyang dugo na dumali sa krusang Kalbaryo ay maging kabayaran sa kasalanan upang tayo mapatawad at tayo ma-restore at muling tawaging kaibigan ng Diyos. Diba? Yun yung Diyos na sinasamba natin. Kung mauunawaan lang natin yung bagay na yon, ma-appreciate natin ng husto kung sino ang Diyos sa buhay natin. Kung maunawaan mo yung bagay na yon, ma-appreciate mo ng gusto kung sino ang Diyos sa buhay mo. Na dati kanyang kaaway, hindi siya ang may ginawang mali. Tayo yung may ginawang mali. Kaaway tayo ng Diyos. Nagkasala tayo sa Kanya. Pero siya yung gumawa ng paraan, binigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus ng Kalbaryo, upang ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan at tawaging mga kaibigan ng Diyos. Hindi lang kaibigan, mga anak ng Diyos. Yun palang napaka-amazing na ginawa ng Diyos sa atin. Are we going to trade? Ipagpapalit ba natin yung biyaya na yon mula sa Diyos sa ibang bagay? Hindi ba mas higit na napakagandang pakinggan, di ba? Nung bagay na yun kesa doon sa mga bagay sa mundong ito. Ino-offer ng mundong ito temporary na kaligayahan, pansamantalang satisfaction. Pero ang ino-offer ng Diyos, eternal. Di ba? At yung eternal na yun, pinapatikim sa atin ng Diyos. Di ba? Para ma-excite tayo doon sa eternal reward ng Diyos sa atin. Yung mabuhay tayo sa piling ng Diyos. Nakakatuwa doon,
We were made, di ba? Mga kaibigan ng Diyos, hindi dahil sa sarili nating lakas. Ang sabi sa Romans, di ba? Ganito tayo inibig ng Diyos. Namatay si Kristo nung tayo ay makasalanan pa. Noong tayo ay makasalanan pa. Noon, dati. Pero ngayon, hindi na. Di ba? Alam ko maraming hindi nag-agree. Pero gusto ko linawin sa atin, hindi na tayo dapat tinatawag na mamakasalanan. Sa sino mang na kay Kristo, we are no longer sinners. We were sinners. Di ba? Justified by God. Hindi tayo mga makasalanan. Tayo ay mga dating, katulad ng sabi sa Colossians chapter 1 at chapter 2 verse 21. Dati tayong makasalanan. Dati tayong malayo sa Diyos. Ngunit ngayon, we are God's friends. We are friends of God. Tayo ngayon mga tinatawag ng banal. Diba? Tayo ngayon mga bago ng nilalang. You are a new creation. Diba? Wala na yung dati. Yung dating makasalanan, hindi na ikaw yon. Ikaw ngayon ay isa ng banal. That's why, tandaan mo, yung dati mong kalagayan, hindi na yan ngayon. So, stop living yung dati mong buhay. Tigilan natin yung pamumuhay sa dati. We should live the life ng ngayon. Tigilan natin yung pamumuhay doon sa dating ikaw na makasalanan, malayo sa Diyos. Mamuhay ka ng ngayon bilang dineclare ng Diyos na banal. Bro, hindi ko talaga kaya gusto. Sinong nag-declare sa'yo na banal ka? Kaninong dugo ang ibinuhos sa krus ng Kalbaryo para linisin at bayaran yung kasalanan mo? Sinong nagpatiklop kay Satanas? Sinong dumurog sa kapangyarihan ng kamatayan ni Satan? Sinong lumikha ng langit at lupa? Walang iba kundi si Jesus. Hindi mo kaya? Bakit? Doon mismo, sa pagsasabi mo, nandun na yung sagot. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Dahil everything has to be through Jesus. Hanggat hindi mo pinagkakatiwala ang buhay mo kay Jesus, hindi mo mararanasan yung pagbabago sa buhay mo. Hanggat hindi mo binibigay yung buhay mo kay Jesus, hindi mo mararanasan na maiwan yung dati mong buhay at mamuhay na sa bagong buhay bilang anak ng Diyos. Why? Kasi you are afraid. Takot ka na iwan ang kaibigan mo. Pagka ginawa ko to, hindi ko na sila maging kaibigan. Diba? Pagka ginawa ko to, kailangan ko tigilan yung paborito kong ginagawa. Yung mga bagay na gusto ko. Diba? Pag in-apply ko to sa buhay ko, di ibig sabihin kahit anong sabihin nila sa akin, hindi ako mag-react, hindi ako magagalit, hindi ako sasagot. Ibig sabihin, pag gusto kong sundin yung bagong buhay na dapat meron ako, kahit argabyado ako, hindi ako gagante. Ibig sabihin ba? Kasi
Ang hirap dahil kasi pagka sinunod ko to, pagka binigay ko talaga yung buhay ko kay Kristo, ibig sabihin, kahit anong alok sa akin, hindi ako tatagay. Kahit anong naglalaway ka, hindi ka hihit-hit. Kahit anong gigil mo kasi minumura ka na, di ba? Hindi ka pa rin sasagot. Inis na inis ka na kasi nagsasagot ka ng module tapos uutusan ka. Hirap na nga ng module, utusan ka pa. Pero hindi ka sasagot ng pabalang sa magulang mo kasi bakit? Kasi alam mo mali. Ngayon, kung ayaw mo ibigay yung buhay mo kay Kristo, sasagot ka. Iinom ka. Magagalit ka. Bakit? Kasi, ang sinusunod mo, yung gusto mo. Hindi yung gusto niya. Dahil kung alam mo kung gagawin mo yung gusto niya, hindi ikaw ang masusunod. Wala na tayo doon sa dati. Tayo ay nasa bago na. And we have to live yung buhay na yon. Kailangan ipamuhay natin yung buhay na yon. Bakit? Ang sabi po doon sa 23, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. So, ang sabi doon, subalit kailangan ninyong manatili, stay na tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. So, hindi mo yan gagawin dahil para ibigin ka ng Diyos o para mangigibingin ka ng Diyos. Hindi, gagawin mo yan kasi yung hope ang magbibigay sa atin ng direksyon. Yung hope ang magbibigay sa atin ng motivation upang magpatuloy na sumunod sa Diyos. Di ba? Yung hope mismo yung magbibigay sa atin ng reason para umasa. Di ba? Yung pag-asa mismo, yung reason kung bakit tayo aasa sa Diyos. Because meron tayong hope na mula sa Diyos. Meron tayong hope ng katuparan ng kanyang mga pangako. Meron tayong hope na nung sinabi niya hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, nandyan siya. Hindi ibig sabihin tatanggalin kanya sa problema ng wala ka ng problema. Hindi. Ang sabi niya, nandyan siya. At ang sabi ng Bible, if God is for us, then who can be against us? So, we should live a life. Tama tayo mamuhay yung buhay na sumasampalataya. Dati, tayo malayo sa Diyos. Tayo makakaaway ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Dati, ngunit ngayon, tayo mga bago ng nilalang. Tayo ngayon, sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon, tayo ngayon ay mga kaibigan ng Diyos. Pero, subalit, kailangan nating manatili sa pananampalataya upang hindi mawala yung pag-asa. Dahil once makalimutan natin yung hope na ating pinanghawakan, tatalikuran natin yung nagbibigay ng hope na yon. Bakit ang isang tao, ang isang botante, tumatalikod sa kanyang sinusuportahang kandidato? Pag nakita niya na wala ng pag-asa, di ba, na magawa ng kanyang kandidato yung pinapangako ng kandidato na yon, anong gagawin nun? Maghahanap na yun ng iba na susuportahan. Pero sa atin, di ba, alam natin na gagawin ng Diyos yung kanyang pangako.
He will do His plan. At kapag ginawa ng Diyos yung kanyang pangako, di ba? It's the best. So kapatid, ang tanong, ito, iiwan mo ba? Di ba? Yung dati mong buhay. Handa ka na ba na iwan yung buhay mo dati? At mamuhay na may pagsunod sa Diyos. Bakit? Because Jesus died. Namatay si Kristo para yung dati mong buhay, mahiwalayan mo, maiwan mo na. Dahil sa pag-ibig ni Jesus ng Diyos sa atin, siya yung gumawa ng paraan upang tayo matalikuran natin yung dati nating buhay. So ang tanong, babalik ka ba sa dati? O mas gugustuhin mo na makamit si Jesus at maunawaan ng mga bagay patungkol sa Kanya? Dahil alam mo, sa pamamagitan nun, lalalim yung pananampalataya mo at tatatag ka. Tandaan mo kapatid, walang kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanang ginawa ng tao na hindi niya kayang patawarin. So, anong gagawin mo? Let us live a life. Mamuhay tayo ng buhay na karapat-dapat lang na tawaging mga anak ng Diyos. Hindi para ibigin tayo ng Diyos, kundi ito na tayo. We are children of God. Ngayon naman, kung ikaw nag-iisip ka, anak na nga ba ako ng Diyos? Paano ba yun maging anak ng Diyos? Then I'm telling you, this is the time to declare that Jesus is your King and Savior. Dati kang makasalanan. Makasalanan ka. Pero offer ng Diyos yung kanyang pag-ibig at pagpapatawad para sa iyo. At sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabayubay, na bumuhos sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay lilinisin niya kung tatanggapin mo yung regalo ng pag-ibig at pagpapatawad na nagmumula sa Kanya. And if you accept that, then lilinisin ka niya. Hindi ka lang niya patatawarin sa iyong mga kasalanan, kundi lilinisin ka pa niya sa lahat ng iyong kasamaan. And if you made that decision, then you have made the best decision of your life. There's no greater decision than to offer your life. Wala nang mas ibang hihigit pa na desisyon sa buhay, kundi ang ating ialay yung ating buhay para sa Hari. Jesus is our King. He is our Lord. He is our Savior. So tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. At sa kabila ng kami hindi pa rin nag-meet, Panginoon, Lord, ihanda mo kami sa time ng aming muling pag-gather, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa bawat isa. Lord, na kahit kami ay hindi pa nag-gather, dalayan ko, Panginoon, na magkaroon kami, Panginoon, ng talaga ng time upang makapag-fellowship, Panginoon, sa aming mga ka-churchmates, Panginoon. And Lord, gamitin mo, Panginoon, patuloy yung technology upang makarating sa marami, Panginoon, na mensaheng ito. And Lord, kumilos ka sa buhay, Panginoon, ng sino mo magde-decide na kilalanin ka bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, Panginoon. Lord, hipuin mo siya. Pakitain mo sa kanya, Panginoon, iyong pagmamahal at iparamdam mo sa kanya, Panginoon, ang kapatawarang nagmumula sa iyo. Lord, maraming salamat po. And Lord, ikaw ay tapat. Alam po namin, Panginoon, na kahit kailan, di mo kami iwan, di mo kami pababayaan, Panginoon.
And Lord, sa oras ng dalangin ko, Panginoon, yung may mga karamdaman, patuloy mo silang abutin, patuloy mong paranmas kanila yung kagalingan, Panginoon. At sa mga may pagsubok sa buhay, Lord, Ikaw yung humarap sa kanila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas, Panginoon. At makita nila, Panginoon, na walang ibang pinaka-the best, Panginoon, kundi ang magpuri at sumamba sa iyo sa gitna, Panginoon, ng kaguluhan sa kanilang buhay, Lord. Maraming salamat, Panginoon, at naalay po namin sa inyo lahat. At nawa, Panginoon, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Mataas ang pangalan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, bahagi namin sa iba, Panginoon, ang mabuting balita na nagmumula sa iyo. Lord, maraming salamat po sa iyong papuri, sa iyong pasalamat sa pangalan ni Jesus. Pamanalangin. Amen. Amen. God bless po.